Isinailalim na sa kontrol ng COMELEC ang bayan ng Pantar sa Lanao del Norte dahil sa mga private armed group doon. Ibig sabihin, ang komisyon ang mamamahala sa lahat ng opisyal at kawani ng gobyerno na magsasagawa ng mga trabahong may kaugnayan sa eleksyon. Agosto nitong nakaraang taon, pinagbabaril ng armadong grupo ang bahay ni Mayor Muhammad X. Chan Limbona sa Pantar, Lanao del Norte. Dalawa ang namatay sa insidenteng pinaniniwala ang nag-ugat sa hidwaan sa politika. Dahil sa mga private armed group sa bayan, isinailalim na ang Pantar sa COMELEC control. Ito ang kauna-unahang bayang kontrolado ng poll body ngayong 2016 presidential elections. This is to ensure that voters are not disenfranchised, that voters will not be discouraged from voting dahil dito sa mga armed groups na ito. Marami pang ibang request dyan. Pinag-aaralan ng COMELEC ang pagsasailalim din ng lungsod ng Marawi sa Lanao del Sur at probinsya ng Northern Samar sa ilalim ng kanilang control. Base sa COMELEC Resolution number 10074, maaaring isailalim sa COMELEC control ang mga lugar na may matinding hidwaan sa politika, pagkakaroon ng mga private armed group at loose firearms sa lugar, at pagkakaroon ng armadong banta mula sa paramilitary forces. Kapag isinailalim ang isang lugar sa COMELEC control, ang komisyon ang mamamahala sa lahat ng opisyal at kawani ng gobyerno na magsasagawa ng mga trabahong may kaugnayan sa eleksyon. Isasailalim din sa control ng COMELEC ang mga law enforcement agency at mga opisyal ng militar na itinalaga sa naturang lugar. Iiral ang COMELEC control hanggang sa pagtatapos ng election period sa June 8, maliban na lang kung palalawigin pa ito ng komisyon. Sa Sorsogon, patay sa pamamaril ang tumatakbo sa pagkakonsihal ng Matnog na si Cayetano Galianosa Oro Jr. Base sa paon ng investigasyon ng pulisya, naghihintay para sa political rally sa Barangay Pawa si Oro nang pagbabarilin siya ng mga hindi pa nakikilalang salarin. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Mula nang magsimula ang election period noong Enero hanggang kahapon, umabot na sa 52 ang election-related violence na naitala ng Commission on Human Rights. Kasama rito ang mga kaso ng murder at harassment. May 26 na kaso pa raw silang pinag-aaralan kung maituturing bang election-related violence.